Hello, what's up mga idol? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, pag-uusapan natin tong Vivo Y11D. Kung sulit nga ba talaga siyang i-purchase ngayong 2026, tara, pag-usapan natin. And mga idol, for today's video, another entry-level smartphone na naman ang ating itatakel, and this time ito nga ang Vivo Y11D. So itong smartphone na to ay recently lang lumabas sa Philippines at medyo, yun nga, when it comes sa kanyang SRP, medyo mataas mga idol. So ang SRP kasi nito, so ito yung possible price na pwede siya makuha sa mall, 10,000 pesos for the 4GB RAM and 128GB of internal storage, and 12,000 pesos for the 4GB 256. As you can see, talamak na talaga ang 4GB ngayon mga idol sa mga ganitong presyohan na smartphone. Pero yun nga, ang magandang balita, meron tayong way para mabili ng mura ang Vivo Y11D sa masulit at worth it na presyo. Dito lang yan sa ating link. So pag tinap mo yung video, may link dito. Ayan, may shopping button dyan or dito sa baba ng video natin. I-click mo yung link na yan dahil mura nyo lang makukuha itong Vivo Y11D. Usually pwede nyo ito makuha at around 7,000 pesos. At may kasama pa po yung additional discount voucher. So, up to 1 to 2,000 discount voucher pa ang pwede nyo makuha dito sa smartphone na to. So, napakagandang deal mula sa Vivo Y11D. Biruin mo ang layo ng price niya compare sa mall at ang laki na matitipid nyo. Siyempre, in today's time, we need to be practical. Kailangan nating yung lahat gagawin natin para makatipid. And yung iba kasi bumibili ng smartphone, hindi naman sa luho kasi kailangan nila. And syempre, gusto nila yung maganda nila makuha yung presyo ng smartphone. At eto na nga, dito lang yung bibilin sa ating link dahil official, official store po ni Vivo yan at exclusive lang po yung voucher na yan sa ating link. Okay, so sa mga nanood or yung mga viewers natin na nakabili na, comment down below kamusta naman yung mga nakuha yung unit and ilan yung nakuha yung discount, di ba? So again, exclusive lang po yung mga discount na yan dito sa ating YouTube video. Okay, so syempre marami naghahanap ngayon ng mga murang smartphone, and Vivo Y11D medyo, alam mo yun, gumagawa rin siya ng ingay when it comes sa market today. And even yung overpriced na Vivo Y31D, I will try to purchase that smartphone kasi medyo, alam mo yun, pinag-uusapan talaga siya. Pero itong Vivo Y11D, hindi siya yung successor sa Vivo Y7D kasi sobrang layo, wala pa ng Y8D, diba? So una natin pag-usapan yung kanyang screen. Sa screen size, malaki naman in fairness. It's 6.74 inches, IPS LCD display with a resolution of HD plus 720p. 120Hz screen refresh rate po siya, at ang maganda dito is maganda po yung nits of brightness nito. Napakataas ang nits of brightness niya. It's 1200 nits of brightness. Kaya ito nasa outdoor tayo, as you can see naman dito sa video natin, kitang-kita pa natin ng very clear yung display nitong smartphone na to. So mas malakas yung display nito compared to sa very popular din na Oppo A60 and Oppo A6X. So yun, 'di ba? When it comes sa kasi consumer perspective, yung iba kasi ginagamit to as a navigating tool. So, pag mababang brightness ng smartphone mo sa direct sunlight, there's a tendency hindi mo makita yung display. So, yan yung isang maganda dito. Hindi na kayo ma-hassle gamitin to sa outdoor dahil makikita nyo pa rin to kahit sa direct sunlight dahil napakataas ng nits of brightness na ma-offer ng Vivo Y11D. Although, the resolution itself for its price, medyo hindi siya ganun ka-worth it dahil it's HD plus 720p. Pero again, ngayon, nagiging new normal na ulit sa presyong 7,000 pesos ang HD plus 720p dahil yun nga medyo tumataas talaga ang presyo ng mga smartphones, and makukonsider pa rin naman natin ngayon, siguro makukonsider na natin ang HD plus 720p resolution sa ganitong price point na 7,000 pesos. In fairness naman, maganda naman ang kanyang screen, very sharp naman yung display even though meron lang siya HD plus 720p resolution. Next, yung processor. Real talk ko kayo, processor nito, even for its sale price, hindi siya perfect fit. It's Unisoc T7225 processor. That kind of processor is for budget smartphone na presyo is 3 to 4,000 pesos. Yung iba nga, 4,000 pesos ang nilalagay na processor is Unisoc T7250, di ba? So, mas better. Pero dito, mababa yung kanyang processor talaga. I will not recommend this sa mga gamers natin.
pwede siya for mga casual things, basic tasks. Pwede naman to. Mga casual games din like Mobile Legends or mga MOBA games. Pwede rin naman dito sa Vivo Y11D. Pero I will not recommend this sa mga solid gamers natin. Pero in fairness mga idol, for the camera performance of the Vivo Y11D, ang ganda, malinaw, and talamak naman na yan si Vivo pagdating sa magandang camera quality even for its budget smartphones. So ayan no, malinaw naman yung mapoprovide niyang camera for the rear camera. The rear camera is 50 megapixels, pero the most disappointing part is the front facing camera. For the front facing camera, kahit na direct sunlight or outdoor shot, medyo may noise. Ayan, may noise siya. Even while taking video, hindi ganun kaganda yung quality ng front-facing camera ng Vivo Y11D mga idol. Pero sa rear, okay. Front-facing camera, medyo mababa kasi it's 5 megapixel lang. Again, for its price, mababa talaga. Usually, nakikita natin na minimum na front-facing camera is 8 megapixels, diba? Maganda naman dito sa Vivo Y11D, stereo speakers up to 200% of volume. Pero nakaka-weird lang dito when it comes sa speaker. So yun nga, medyo weird lang yung speaker nito. It's dual stereo speaker sinabi, pero based sa ano natin, yung speaker niya, medyo weird yung speaker nito. Dalawang, I think may speaker din siya dito sa earpiece. So hindi ganun balance yung sound parehong nandito, di ba? So hindi ganun kaganda yung when it comes sa balance ng release ng sound, pero malakas naman yung speaker niya up to 200% volume. So yun yung maganda naman dito sa Vivo Y11D. Syempre ang isang main advantage na itong smartphone na to is the battery capacity. It's 6,500 mAh battery capacity. So napakalaki ng battery na itong device na to. At yun nga, meron siyang 45 watt fast charging rate. So yung 6,500 mAh battery capacity na yun, in 1 hour lang full charge na agad itong device na to. So ganyan ka-convenient naman yung charging rate ito si Vivo Y11D. And syempre in today's time, marami rin talaga mga consumers ang naghahanap ng smartphone na gagamitin nila sa pang-araw-araw, kumbaga, dahil kailangan nila ng merong malaking battery capacity, at ito na mo-offer ng Vivo Y11D. Especially, perfect na perfect to sa mga consumers na gagamitin sa negosyo or gagamitin sa trabaho, dahil all day nyo rin mga gamit itong smartphone na to dahil napakakunat ng kanyang battery capacity. Tapos pag nalobat siya, salpak nyo lang, mabilis din siya mag-full charge. Very, very convenient. At syempre, ang isa sa pinaka-favorite ko sa lahat ng mga Vivo smartphones is the design and aesthetic. Napakaganda ng design na itong smartphone na to. Ayun, no? Tingnan nyo naman. Meron siyang marble-like design, di ba? So, it's dual rear camera system. Pero matte finish siya overall. Very elegant siya. Talagang panigurado makakuha to ng attention ng mga consumers, especially for the color variation. Very clean din tingnan nitong color white nila. And I suggest kung bibili kayo ng Vivo Y11D, kunin nyo to. Ang ganda. Para siyang parang pearl white nga. Tapos pag tinitilt nyo ng konti sa light, lumalabas yung pagka marble design niya. So very premium ang itsura nitong si Vivo Y11D. Maganda rin dito, meron din tong protection sa water, pero it is not recommended to submerge it sa water dahil medyo mababa yan. IP65 water and dust resistant, so meaning pwede siya sa mga talsik-talsik ng tubig or for example raindrops, di ba? Nilagay nyo to as a navigating tool, umulan, hindi nyo na kailangan lagyan ng plastic dahil may mga protection sa ganyang mga senaryo. And compare sa mga ibang brands, mataas po yung rating niya, IP65 compare sa iba na IP64. Pero ulitin ko, hindi pa rin po siya pwedeng i-submerge sa water. Kung may napapanood kayo mga content creators na sinusubmerge sa water, sa big no-no, hindi po natin nire-recommend yan. Pwede siya for example accidental spillage, accidental drop na sobrang saglit lang, nahulog, pinikap nyo, ayan, may mga valid protection sa ganyan. Pero pag nahulog to na matagal, medyo hindi po maganda ang mangyayari. So yun mga idol, mga specifications nito si Vivo Y11D. Ang pinaka main question dyan, kung sulit ba itong smartphone na to. Again even for the 4GB 256, pwede nyo siya makuha at around 9,000 pesos at I think kung meron kayo extra budget, go for that kind of variant dahil malaking tulong din yung additional storage para sa inyo. Pero 128, 7,000 pesos, valid pa rin naman yan. You can do a lot of things, pero syempre sa iba maliit ng 128GB. Pero sa presyo niya, okay pa yan or perfect fit. Ulitin ko, ang 4GB of RAM ngayon is nagiging new normal na sa presyo na 7 to 10,000 pesos po. So again mga idol, based sa kanyang specification,
Maganda rin naman ang Vivo Y11D, pero real talk lang tayo sa processor, hindi po siya perfect even for its sale price. Hindi siya mabagal na processor, pero medyo kulang lang sa anyang presyo. So kung interested kayo sa Vivo Y11D, definitely sulit din naman itong smartphone na to. Maganda rin naman ang ibang mga specifications na ma-offer niya para sa mga consumers. Again, meron itong mga specific target consumers. Kung isa kayong type of consumer na heavy user, gamer, definitely sa big no-no para sa inyo dito. Kung isa kayong avid fan ng Vivo, very trusted kayo sa Vivo and gusto nyo ma-experience yung bagong operating system ng Vivo which is Origin OS, ito na magandang suggestion yung Vivo 11D. Dito lang kayo bibili sa ating link, tap mo yung video, may shopping button dyan, mura at bagsak presyo nyo lang makukuha tong smartphone na to at exclusive lang yan dito sa ating video. May makukuha pa kayong additional discount voucher na 1 to 2,000 pesos off. So sana nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayo bumili ng Vivo Y11D.